Sa isang maliit na paaralan sa baryo ng Kapatagan, araw-araw ay masigla ang mga bata. Tumatakbo sila sa bakuran, nagtatawanan at nagsasalo-salo ng baon. Ngunit sa isang sulok sa lumang waiting shade ng paaralan, palaging nakaupo ng mag-isa si Alden. Tahimik lamang siya, nakayuko at walang imik. Wala siyang tsinelas. Sanay na siyang maglakad ng nakapaa sa mainit na semento o sa damuhang may tinik. Habang ang kanyang mga kaklase ay naglalaro, mas pinili niyang mag-isa. Pinagmamasdan ang langit at ang paglipas ng oras. Si Alden ay ulila na. Bata pa lang siya nang pumanaw ang kanyang mga magulang. At mula noon, nananatili siyang tahimik at mailap sa mga tao. Hindi siya sumasali sa mga laro, hindi rin siya marunong manghingi o magkwento. Ang tanging kasama niya araw-araw ay ang bigat ng kanyang damdamin. Isang hapon napansin ko, habang papauwi, natanaw ko si Alden na mag-isa sa waiting shade, nakaupo at nakatungo. Nilapitan ko at marahang nagtanong, "Bakit ka hindi sumama sa iyong mga kaklase, Alden?" Walang sagot ang bata. Pinisil niya ang kanyang mga paa na puno ng alikabok at gasgas. Sa kadahan-dahan niyang tumingin sa akin. Doon nasilayan ko ang mga matang puno ng lungkot at pangungulila. Sinabing, "Hindi ka nag-iisa, anak. Andito lang ako para sa iyo." Mula noon, sinikap ko na alalayan si Alden. Binigyan ng kaunting baon, hinikayat na sumama sa kaklase, at unti-unting binigyan ng lakas ng loob na makihalubilo. Hindi man agad nawala sa kanya ang pananahimik, natutong ngumiti si Alden na may taong handang magmahal at gumabay sa kanya. Sa waiting shade kung saan siya unang nakita, nagsimula ang kanyang bagong pag-asa. Thank you for watching.